Sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoa na nagbigay siya ng 24 billion pesos sa dating Senate President na si Miguel Zubiri noong 19th Congress. Grabe, ano? Ito raw ay para sa 24 na senador na sinasabing leadership funds na nagkakahalagang tagi 1 bilyong piso sa ating mga sinasabing mga senador. Grabe, ano, wala namang kaso kung nakareceive sila ng ganitong kahalaga na sinasabing 1 bilyong piso. Dapat dito may resibo kung saan ginamit yung sinasabing pondo. Kaya lang nakakalungkot ang nangyayari dito, acknowledgement receipt lang at walang ipinakikitang resibo. Biro mo, isang senador merong 1 bilyong piso. Talagang sa hirap ng buhay dito sa ating mahal na inang bayan, talagang itong mga ating mga senador hayahay lang sa buhay at walang pakialam sa kanilang mga nasasakupan. Talagang itong sinasabing pagdambong sa ating mahal na inang bayan, 1 bilyong piso kada senador. Grabe, ang laki naman masyado. Saan kaya ginamit ng mga senador ito? Kung ginamit nga lang talaga sa flood control, hindi ghost project, talagang maunawaan mo pa. Pero talagang sa patuloy nagpagulan dito sa Metro Manila at labas ng Metro Manila, nakita naman natin kung paano magbaha na sinasabing ating sinasabing mga kalsada at sinasabing nakikita nga rito yung mga pandambon, sinasabing ghost project ng mga kongresista kasama ng mga senador. Pero itong 1 bilyong piso, talagang grabe. Talagang nakikita natin kung gaano ang mundo ng politika ay pera-pera lang. Sinabi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na hindi raw niya natanggap ito. Siyempre, madaling mag-deny talaga. Ibang klase talaga. Pero sinasabi nga ni dating DPWH Manuel Bunoa na nagbigay nga siya ng 24 billion pesos para sinasabing pondo ng mga sinasabing mga senador na ating mahal na bayang Pilipinas. Talagang grabe itong nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan. Walang pakundangan ng mga politiko sa sinasabing pandambong ng ating salapi, ng ating binabayarang buwan-buwan sa pagbabayad ng buwis. Itong mga sinasabing senador natin, talagang ewan ko, talagang nakakalungkot na ang sistema ng politika sa ating mahal na inang bayan. Kailan kaya ito mababago? Ang talagang magandang gawin lang natin sa 2028, pumili tayo ng karapat-dapat na iluluklok sa ating mga sinasabing mga politiko, magmula sa sinasabing barangay kapitan, sa LGU, yung mga mayor, sa mababang kapulungan, yung mga congressman, congresswoman, hanggang sa Senado. Ito lang ang tanging paraan na makakabawi tayo sa ating pagboto. Kaya lang nakakalungkot dito. Alam mo naman natin ang mamamayang Pilipino madaling makalimot sa sinasabing pinagagawa ng mga kalokohan ng pandarambong dito sa ating mahal na inang bayan. Pag nabigyan na ang sinasabing halagang 2,000 hanggang 5,000 ay talaga ipagkakanulo nila ang kanilang boto at iboboto pa rin nila ang mga tiwaling politiko na namumuno sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.